Isang payak na brown envelope ang nakapatong sa ibabaw ng mamahaling lamesa sa gitna ng malawak na sala ng mansyon ng mga Valencia. Walang pangalan ng nagpadala, walang anumang palatandaan kung saan ito nanggaling. Ngunit para kay Elara, tila may kakaibang lamig na nagmumula rito, isang lamig na gumagapang sa kanyang balat at nagpapakaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang malaking tiyan. Sa ikawalong buwan ng kanyang pagbubuntis, dapat sana ay init at pananabik ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa nagdaang mga linggo, tila may aninong bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Isang anino ng pag-iisa at pagdududa. Kanina lang, nasa loob siya ng nursery na buong pagmamahal niyang inihanda para sa kanilang magiging anak. Bawat sulok niyon ay pinag-isipan, bawat gamit ay maingat na pinili. Kinausap niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang tinig ay puno ng pag-asa. Malapit na anak, malapit mo nang makita si mommy at si daddy. Bulong niya habang marahang hinihimas ang isang maliit na kuna. Mahal na mahal ka namin. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, tila may basag sa kanyang boses. Ang salitang namin ay parang walang bigat. Paano niya masasabing namin kung sa mga gabing dapat ay magkasama sila, madalas ay wala si Rico sa kanyang tabi? May mahalagang meeting lang, Hon. Para rin naman ito sa future ng pamilya natin. Iyon palagi ang sagot ni Rico. Ang mga tawag na palihim nitong sinasagot sa hardin. Ang mga text message na nagiging dahilan para bigla itong ngumiti sa kanyang cellphone. Ang amoy ng ibang pabango na minsay kumakapit sa damit nito pag-uwi. Ipinilig ni Elara ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang mga pagdududa. Mahal siya ni Rico. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang envelope sa kanyang harapan ay tila isang paanyaya na harapin ang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Humugot siya ng malalim na hininga bago tuluyang umupo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang sobre. Magaan lang ito, ngunit para sa kanya, tila pasan niya ang buong mundo. Sa pagpunit niya sa dulo nito, isang tumpok ng mga litrato ang kanyang inilabas. Nabitawan niya ang mga ito na para siyang napaso. Ang mga litrato ay kumalat sa ibabaw ng lamesa. Bawat isa ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Nandoon si Rico, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang dinadalang anak. At sa tabi nito ay isang babae. Isang babaeng hindi niya kilala, pero sa isang tingin pa lang ay alam niyang may mali. Maganda ito, balingkinita ng katawan, at ang mga ngiti ay puno ng kahulugan. Sa unang litrato, magkaakbay sila sa isang restaurant. Ang kamay ni Rico ay nakahawak sa baywang ng babae. Sa pangalawa, masayang nagtatawanan sa loob ng isang kotse. Sa pangatlo, isang halik sa pisngi na ibinibigay ng babae kay Rico. At si Rico ay nakapikit, tila dinadama ang bawat sandali. Pero ang huling litrato, iyon ang tuluyang pumatay sa kanya. Magkayakap sila. Isang yakap na mahigpit, puno ng pagnanasa. Ang mukha ni Rico ay nakasubsob sa leeg ng babae. At ang mga mata nito ay nakapikit sa paraang hindi kailanman nito ginawa kapag siya ang kasama. Hindi na napigilan ni Elara ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang unang patak ay sinundan pa ng marami, walang tigil, habang ang mga imahe ng kataksilan ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ang bawat tawa, bawat yakap, bawat halik sa litrato ay isang sampal sa kanyang pagkatao bilang asawa at bilang isang ina. Hon, I'm home. May dala akong paborito mong mango Natigil sa pagsasalita si Rico nang makita niya si Elara. Ang masayang nanggiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng pag-aalala, at pagkatapos ay ng takot nang makita niya ang mga litratong nakakalat sa lamesa. Elara, anong... Dahan-dahang itinaas ni Elara ang kanyang mukha. Ang mga mata niya'y namumugto, basang-basa sa luha,
Ngunit sa likod ng sakit ay may isang bagong apoy na nagsisimulang magalab. Ang apoy ng galit. Sino siya, Rico? Tanong din niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Hon, saan mo nakuha yan? Sinubukan ni Rico na lumapit, ngunit umatras si Elra. Huwag mo akong hahawakan, sabi niya. Ang tinig ay malamig na parang yelo. Let me explain, it's not what you think. Ang depensa ni Rico, ang mga salita'y tila gasgas na plaka. Photoshop lang yan, may naninira lang sa atin. Mapait na tumawa si Elra, isang tawang walang kagalakan. Photoshop? Rico, huwag mo naman akong gawing tanga. Kilala kita. Kilala ko ang bawat ngiti mo, ang bawat tingin mo, at ang tingin mo sa babaeng ito. Hindi mo kailanman ibinigay sa akin yan. Itinuro niya ang huling litrato, ang larawan ng mahigpit na yakap. Ito ba, Rico? Trabaho rin ba ito? Wala nang nagawa si Rico kundi ang mapayuko. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. I'm sorry, Elara. Bulong niya. Nagkamali ako. Isang pagkakamali lang yon. It's over, I promise. Pagkakamali? Sigaw ni Elara, hindi na napigilan ng emosyon. Habang ako, gabi-gabi, nahihirapang matulog dahil sa laki ng tiyan ko. Habang ako, buong araw, inihahanda ang kwarto para sa anak natin. Habang ako, nag-iisa dito sa napakalaking bahay na to. Nasaan ka, Rico? Nasa pagkakamali mo? Lumapit si Rico, desperadong subukang ayusin ang lahat. Elra, please. Ikaw ang mahal ko. Ikaw at ang baby natin. Itatama ko to, pangako. Huli na ang lahat, Rico. Umiiling na sabi ni Elara, habang hawak-hawak ang kanyang dibdib na naninikip. Sinira mo ang lahat. Bigla, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit at napahawak sa kanyang tiyan. Ang mga litrato sa kanyang kamay ay nahulog at muling kumalat sa sahig. Aray! Nagbago ang ekspresyon ni Rico mula sa pagmamakaawa tungo sa purong pagkasindak. Elra, anong nangyayari sa'yo? Ang sakit. Manganganak na yata ako, daing ni Elara, habang isa pang bugso ng sakit ang kanyang naramdaman. Diyos ko, nataranta si Rico. Okay. Dadalhin na kita sa ospital. Sandali lang, Hon. Humawak ka sa akin. Akmang aalalayan ni Rico ang nanginginig na asawa nang biglang pareho silang napatingin sa cellphone ni Rico na nasa ibabaw ng katabing lamesita. Umiilaw ang screen at sa screen kitang-kita ang pangalan, Belle. May kasama pa itong 3 pusong emoji. Natigilan si Rico. Ang kanyang mga kamay na akmang aalalayan sana si Elara ay nanigas sa hangin. Sa pagitan ng sigaw ng kanyang asawang manganganak na at sa tawag ng kanyang kasalanan, hindi siya makagalaw. Rico, tulungan mo ako. Pakiusap ni Elara. Ang mga luha ng sakit at bighati ay magkahalong dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit ang mga mata ni Rico ay nakapako sa nagriring na telepono. Ang matinis na tunog ng telepono ang pumunit sa katahimikan ng gabi sa mansyon ng mga Valencia. Sa isang iglap, napabalikwas ng bangon si Doña Imelda Valencia mula sa kanyang kama bilang isang matriarka na sanay sa mga biglaang tawag tungkol sa negosyo. Mayroon siyang kakaibang pakiramdam. Ang tawag na ito ay iba. Hello? Sagot niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng awtoridad. Doña Imelda, si Yaya Lourdes po ito. Narinig niya ang nag-aalalang tinig ng kasambahay. Si Ma'am Elara po. Isinugod po namin sa ospital. Manganganak na po yata. Parang isang kampanang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Doña Imelda ang mga salitang yon. Walang pag-aalinlangan, bumangon siya.
Saan ospital? Papunta na ako. Habang mabilis na nagbibihis, ang isip niya ay lumilipad. Nasaan si Rico? Bakit ang kasambahay ang tumatawag sa kanya? Sa biyahe papuntang ospital, habang mabilis na tinatahak ng kanyang dekalidad na sasakyan ang mga kalsada ng Makati, hindi niya maiwasang balikan ang araw ng kasal ni Rico at Elara. Naalala pa niya ang kislap sa mga mata ng kanyang nag-iisang anak habang hinihintay si Elara sa altar. Naalala niya ang sinseridad sa kanyang boses nang binitiwan nito ang mga salitang, "I will love you and cherish you for the rest of my life." Isang pangakong pinaniniwalaan niya, isang pangakong naging pundasyon ng kanyang pag-asa para sa kinabukasan ng pangalan at legasya ng mga Valencia. Si Elara, isang mabuting babae, isang manugang na higit pa sa kanyang hiniling, matalino, mapagmahal, at may dignidad. Siya ang perpektong reyna para sa kanyang hari. Ngunit tila ang hari ay nalimutan na ang kanyang korona. Pagdating niya sa pribadong suite ng ospital, isang eksena ang bumungad sa kanya na nagpatigas sa kanyang panga. Nakita niya ang kanyang anak na si Rico, hindi sa tabi ni Elara, kundi sa may pasilyo, kausap sa telepono. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya, ngunit dinig na dinig niya ang bawat salitang binibitawan nito. "Belle, I'm coming, don't worry," sabi ni Rico sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig niya. "Just hold on. Papunta na ako dyan." Hindi makapaniwala si Doña Imelda sa kanyang narinig. Ang kanyang anak, habang ang asawa nito ay nasa loob at naghihirap, ay mas inuuna pa ang ibang babae. Ang galit ay nagsimulang umakyat mula sa kanyang talampakan, kumukulo sa kanyang dugo. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat sa determinasyon. Hindi siya napansin ni Rico. Pagbaba nito ng telepono, humarap ito at nagulat nang makita ang ina. "Ma, anong ginagawa niyo dito?" Hindi sumagot si Doña Imelda. Sa halip, nilagpasan niya ito at pumasok sa silid kung nasaan si Elara. At doon, nasaksihan niya ang isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Si Elara ay namimilipit sa sakit. Ang mukha nito'y basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa sa gitna ng bawat pag-iri. "Rico, Rico, nasaan ka?" Walang Rico. Lumapit si Doña Imelda sa tabi ng kanyang manugang at marahang hinawakan ang kamay nito. "Elara, anak, nandito ako. Nandito si Mama." Napatingin sa kanya si Elara, ang mga matay puno ng sakit at pagkalito. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay na para bang iyon na lamang ang tanging pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi na lamang niya manugang si Elara. Siya ay naging anak niya. Isang anak na sinasaktan ng sarili niyang dugo. Pumasok si Rico sa silid. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Hon, I'm here. How are you feeling?" Bago pa man makasagot si Elara, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Ang palad ni Doña Imelda ay dumapo sa pisngi ni Rico. Ang sampal ay hindi lang galing sa kanyang kamay, kundi sa bigat ng pagkadismaya ng isang ina. Gulat na napahawak si Rico sa kanyang pisngi. "Ma, para saan yon?" "Para saan?" Ang malamig na sagot ni Doña Imelda, ang mga matay nag-aapoy. "Nagawa mo pang itanong yan? Ang asawa mo ay isinusuugal ang kanyang buhay para sa anak ninyo. At nasaan ka? Nakikipag-usap sa babae mo. Ma, hindi nyo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi." Putol ni Doña Imelda. "Nakita kita, Rico. Narinig kita. Wag na huwag mo akong susubukang lokohin. Kailangan niya ako, Ma." Katwiran ni Rico. Isang katwirang lalong nagsindi sa galit ng ina. "Mas kailangan ka ng asawa mo," sigaw ni Doña Imelda. "Babalik ako kaagad, I promise." "Umalis ka," utos ni Doña Imelda. Ang boses ay hindi na pasigaw, kundi isang mapanganib na bulong. "At sa pag-alis mo, isipin mo nang mabuti kung may babalikan ka pa. Dahil sa oras na talikuran mo ang asawa mo,
At ang magiging anak mo sa gabing ito, tinatalikuran mo na rin ang pagiging isang Valencia. Nag-alinlangan si Rico. Napatingin siya kay Elara na umiiyak pagkatapos ay sa kanyang ina na may matigas na ekspresyon, ngunit tila mas malakas ang hila ng kanyang pagkakasala. Sa huli, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan ang nakakabinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang hikbi ni Elara. Ilang oras ang lumipas. Sa tulong at suporta ni Doña Imelda, isinilang ni Elara ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ang unang apo ni Doña Imelda, ang tagapagmana. Habang karga-karga niya ang munting anghel, isang halo ng pagmamahal at galit ang namuo sa kanyang puso. Pagmamahal para sa inosenteng sanggol at sa matapang nitong ina, at isang wagas na galit para sa anak na tumalikod sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa isang tabi, mahimbing na natutulog si Elara, pagod mula sa panganganak. Sa kabilang banda, sa kanyang mga bisig ay ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Dinial niya ang numero ng kanilang family lawyer. Attorney de la Cruz, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay walang bahid ng emosyon, kalmado, pinal. It's Doña Imelda. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata ay nakatitig sa natutulog na mukha ng kanyang apo. I want you to start the proceedings. Tandaan mo ang bawat salitang sasabihin ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago niya binitiwan ang hatol. Simulan mo ang proseso. Truks din ang lahat ng karapatan sa mana ni Ricardo Valencia. Isang linggo ang lumipas. Isang linggong tila isang taon ang bigat. Ang biyahe pauwi mula sa ospital ay tahimik. Si Elara, na nakaupo sa likod ng marangyang sasakyan, ay mahigpit na yakap-yakap ang kanyang bagong silang na anak, si Joaquin, na ipinangalan niya sa yumaong ama ni Rico. Mahimbing na natutulog ang munting anghel. Walang kamalay-malay sa bagyong sumalubong sa kanyang pagdating. Sa tabi niya, tahimik din si Doña Imelda. Ngunit ang katahimikan nito ay hindi nakakabingi. Bagkus ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Mula ng gabing iyon sa ospital, hindi siya iniwan ng kanyang biyenan. Siya ang nag-asikaso sa lahat, mula sa mga papeles sa ospital hanggang sa pagtiyak na komportable si Elara at ang sanggol. Ngunit walang Rico na sumundo sa kanila. Walang Rico na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Pagpasok nila sa mansyon, sumalubong ang mga kasambahay na may ngiti, ngunit may bakas ng awa sa kanilang mga mata. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala kay Elara ng masasayang araw nila ni Rico. Mga alaala na ngayon ay tila mga multong nanunumbat. Iniakyat ni Elara si Joaquin sa nursery at maingat na inihiga sa kuna. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, muling nanariwa ang sakit. Paano niya ipapaliwanag sa batang ito, balang araw, kung nasaan ang ama nito sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay? Bumaba siya at naabutan si Doña Imelda sa sala, naghihintay sa kanya. May 2 tasa ng tsaa sa lamesa at isang folder na nakapatong sa tabi nito. Maupo ka, Hija, mahinahong sabi ni Doña Imelda. Sumunod si Elara. Hinawakan ng kanyang biyenan ang kanyang kamay. Ang mga kamay nito, na dati tila nagpapahiwatig ng bakal na awtoridad, ngayon ay may kakaibang init. Alam kong marami kang tanong, Elara, at alam kong masakit ang lahat ng ito, panimula ni Doña Imelda. Ang desisyon na ginawa ko noong gabing iyon, hindi iyon para parusahan si Rico. Ginawa ko iyon para protektahan ka, at lalo na, para protektahan ang apo ko. Tumingin si Elara sa kanya, puno ng pagkalito. Anong desisyon po, Mama? Huminga ng malalim si Doña Imelda. Inalis ko ang lahat ng karapatan ni Rico bilang tagapagmana ng pamilya Valencia. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng posisyon sa kumpanya, wala na sa kanya. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Elara ang mga salitang iyon. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang gusto lang niya ay ang kanyang asawa.
ang buong pamilya niya, hindi ang yaman. Pero, Mama, bakit po? Dahil ang isang lalaking kayang talikuran ang kanyang mag-ina sa oras ng kanilang pangangailangan ay hindi karapat-dapat sa pangalang Valencia, matigas na sabi ni Doña Imelda. Ang legasya ng pamilyang ito ay binuo sa dugot pawis, sa dangal at responsibilidad. Isinuka niya ang lahat ng yon para sa isang babae. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap. Sinundan niyo ng malalakas na sigaw mula sa labas ng gate. Papasukin niyo ako. Asawa ko yan. Anak ko yan. This is my house. Boses ni Rico. Napatayo si Elara, ang puso'y biglang kumabog ng malakas. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo palabas, gustong pakinggan ang kanyang paliwanag. Ngunit pinigilan siya ni Doña Imelda. Huwag, mariing sabi nito. Hayaan mo siya. Ang mga sigaw ay naging pagmamakaawa. Elara, Hon, please! Let me in. I'm sorry. Let me see my son. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Elara. Napaupo siyang muli, tinatakpan ng kanyang mga tainga, habang ang mga luha ay muling dumadaloy. Nagpatuloy ang eskandalo sa labas sa loob ng halos kalahating oras bago tuluyang tumahimik. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang patulugin si Joaquin, binuksan ni Elara ang kanyang social media. At doon, isang bagong dagok ang sumalubong sa kanya. Isang post mula kay Isabel Reyes. Isang litrato ng resulta ng kanyang ultrasound at ang caption, Can't wait to meet our little prince. Mommy and Daddy are so excited for you. Family, everything, blessed. May kasama pa itong litrato ng kamay niya na hawak ang kamay ni Rico. Nabitawan ni Elara ang kanyang telepono. Hindi lang pala ang kanyang asawa ang kinuha nito. Ninanakaw din nito ang kanyang naratibo, ang kanyang kaligayahan bilang isang ina. Ginagawa nitong kasinungalingan ang lahat. Napatingin siya sa kanyang anak na mahimbing nang natutulog. Ang inosenteng mukha nito ang nagbigay sa kanya ng kalinawan. Hindi na ito tungkol sa kanya at kay Rico lamang. Mayroon ng isang munting buhay na nakasalalay sa kanya. Isang buhay na kailangan niyang ipaglaban at protektahan mula sa kasinungalingan ng mundo sa labas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Hindi na siya ang Elara na iiyak na lang sa isang sulok. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Joaquin, kinabukasan, habang nag-aalmusal, muling lumapit sa kanya si Doña Imelda. Sa pagkakataong ito, inilapag nito sa harapan niya ang folder na nakita niya kahapon. Alam kong hindi ito ang pinangarap mo, Hija, malumanay na sabi ng biyenan. Pero ito na ang realidad natin ngayon, at sa realidad na ito, kailangan nating lumaban. Binuksan ni Elara ang folder. Naglalaman iyon ng mga dokumento tungkol sa Valencia Group of Companies, VGC, mga organizational chart, mga kasalukuyang proyekto, mga financial statement. Nalula siya sa kanyang nakita. Hindi ko po ito naiintindihan, Mama. Maiintindihan mo rin, sagot ni Doña Imelda. Si Rico sana ang hahawak nito, pero pinili niya ang kanyang landas. Ngayon, ang responsibilidad na ito ay mapupunta sa tunay na tagapagmana, ang anak mo. At habang hindi pa niya kaya, ikaw, bilang kanyang ina, ang tatayo para sa kanya. Tumingin si Doña Imelda ng diretso sa kanyang mga mata, ang tingin ay puno ng tiwala at bigat. Bukas, sasama ka sa akin sa VGC. Hindi ka na lang basta asawa ng CEO. Hindi ka na lang isang ina na nasa bahay. Simula bukas, Elara, matututunan mong pamunuan ang lahat ng ito. Ang mga salita ay tila isang utos, ngunit para kay Elara, narinig niya ito bilang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para bumangon. Isang pagkakataon para patunayan ang kanyang halaga, hindi bilang asawa ni Rico, kundi bilang si Elara.
Ang ina ni Joaquin Valencia. Hinawakan niya ang folder. Ang bigat ng papel ay tila sumisimbolo sa bigat ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Nakakatakot, oo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, nakaramdam siya ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang bagong simula. Sa kabila ng mga lumang sugat, tumingin siya sa kanyang biyenan at dahan-dahang tumango. Gagawin ko po, Mama. Para po sa anak ko. Ang salamin na tore ng Valencia Group of Companies, VGC, ay tila isang dambuhalang haligi na sumusundot sa kalangitan ng Makati. Para kay Elara, na dati-rati dumadalaw lamang dito bilang asawa ng CEO, ang gusali ngayon ay may ibang kahulugan. Ito ay isang kaharian. Isang kaharian na kailangan niyang matutunang ipaglaban para sa kanyang anak. Suot ang isang simpleng pero eleganteng corporate dress na pinili ni Doña Imelda para sa kanya. Humakbang si Elara palabas ng elevator patungo sa executive floor. Ang bawat tapak ng kanyang stiletto heels sa makintab na sahig ay tila umuulit sa kabog ng kanyang dibdib. Pinagtitinginan siya ng mga empleyado, mga tinging puno ng kuryosidad, pagtataka, at ang ilan ay halatang panghuhusga. Alam ng lahat ang iskandalo. Siya ang asawang ipinagpalit. Ngunit sa tabi niya, si Doña Imelda ay lumalakad na may awtoridad na tila pagmamay-ari niya ang hangin na kanilang nilalanghap. Huwag mo silang pansinin, Hija. Itaas mo ang iyong noo. Isa kang Valencia. Ang boardroom ng VGC ay malamig at malawak. Isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ang nasa gitna. Napapalibutan ng mga upuang gawa sa mamahaling katad. Nakaupo na roon ang mga miyembro ng board. Mga lalaking may edad na, mga barakong matagal nang naninilbihan sa VGC, at lahat sila ay tapat kay Rico. Nang pumasok sila ni Doña Imelda, tumahimik ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. "Good morning, gentlemen," bati ni Doña Imelda. Umupo sa pinakadulong upuan, ang silya ng chairwoman. Ipinaghila niya ng upuan si Elara sa kanyang kanan, isang kilos na hindi nakaligtas sa matatalas na mata ng mga naroroon. "Bago tayo magsimula," panimula ng matandang ginang, "nais kong ipakilala sa inyo si Gieng Elara Santos Valencia. Simula sa araw na ito, siya ay uupo bilang aking special advisor. Ang lahat ng desisyon at galaw ng kumpanya ay dadaan sa kanya bilang kinatawan ng interes ng susunod na tagapagmana ng VGC, ang aking apo, si Joaquin Valencia." Di isang halos hindi marinig na pag-ubo ang narinig mula sa isa sa mga board member. Ang iba ay nagkatinginan. Kitang-kita ang pagtutol sa kanilang mga mukha. Nagsimula ang pulong. Ang agenda ay tungkol sa isang bagong proyektong itatayong luxury condominium. Habang nagpepresenta ang head architect, pakiramdam ni Elara ay lumiliit siya sa kanyang upuan. Mga numero, porsyento, return on investment, mga salitang banyaga sa kanyang pandinig. Ito ang mundo ni Rico, hindi sa kanya. Ngunit nang ipakita ang mga plano at architectural design ng gusali, biglang nagbago ang lahat. Ito ang kanyang mundo. Bilang isang lisensyadong arkitekto, nakita niya agad ang mga bagay na hindi nakikita ng mga board member. Ang disenyo ay maganda, ngunit walang kaluluwa. Puro bakal at salamin. Praktikal, ngunit hindi iniisip ang komunidad na titira dito. Maganda ang proyektong ito. Malaki ang potensyal na kitain, sabi ng isa sa mga miyembro. Nang hilingin ni Doña Imelda ang opinyon ng iba, walang umimik. Hanggang sa pagkabigla ng lahat at maging ng sarili niya, nagsalita si Elara. "Papasensya na po," panimula niya, nanginginig ang boses. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang anak, humugot siya ng lakas. Kung maaari po sana akong magbigay ng suhestyon, tumingin sa kanya ang lahat.
Nagtaas ng kilay ang ilan. Ang disenyo, maganda nga po at tiyak nakikita. Pero wala itong green space. Wala itong lugar kung saan maaaring maglaro ang mga bata o kung saan maaaring magpahinga ang mga pamilya. Ang isang tahanan ay hindi lang 4 na sulok na pader. Isa itong komunidad. Tuloy-tuloy niyang sabi, ang boses ay nagkakaroon na ng kumpiyansa. Kung dadagdagan natin ng pocket park sa rooftop o isang common area na may vertical garden, hindi lang tataas ang halaga ng property sa katagalan, kundi magiging isang tunay na tahanan ito na gugustuhing uwian ng mga tao. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, tumango-tango ang isa sa mga mas nakababatang miyembro. Maging si Doña Imelda ay napangiti ng bahagya. Isang nangiting puno ng paghanga. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga naroroon na si Elera ay hindi lang asawa ni Rico. Mayroon siyang sariling talino at boses. Sa kalagitnaan ng coffee break, habang mag-isang nakatayo si Elera sa isang sulok, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notifikasyon, isang kaibigan ang nagtag sa kanya sa isang live video. Binuksan niya ito at ang maliit na tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Nasa screen si Rico, nakangiti. Nasa loob sila ng isang car dealership at sa tabi niya ay si Isabel. Malapad ang pagkakangiti habang niyayakap ang braso ni Rico. "Thank you, my love," masayang sabi ni Isabel sa camera. Sabay halik sa pisngi ni Rico. "Para sa atin at sa ating little prince. Isang bagong kotse para sa bagong pamilya natin." Ipinakita ng camera ang isang bagong-bagong puting luxury SUV na may malaking pulang ribbon sa ibabaw. Napakuyom si Elara sa kanyang kamao. Ang sakit ay tila sariwa pa rin. Kumikirot sa bawat paghinga niya. Biglang nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. "Mag-ingat ka sa ahas na si Isabel. Hindi siya kasing simple ng inaakala mo." Kinilabutan si Elara. Sino ito? Ano ang ibig sabihin nito? Bago pa man niya maproseso ang lahat, isang anino ang tumabi sa kanya. Si Mr. Alejandro de Silva, ang pinakamatandang miyembro ng board at ang matalik na kaibigan ng yumaong asawa ni Doña Imelda. "Magandang umaga, hiha," bati nito. Ang boses ay mahinahon. "Huwag kang mag-alala. Marami sa amin dito ang nakakakita sa iyong potensyal. Ang iyong sinabi kanina sa boardroom, iyon mismo ang sasabihin ng ama ni Rico." Gumaan ang pakiramdam ni Elara. "Salamat po. May gusto lang akong sabihin sa'yo." Pagpapatuloy ni Mr. De Silva, inilapit ang sarili at bumulong. "Mayroon akong hindi magandang kutob sa babaeng kasama ni Rico. Matagal na akong nasa mundong ito, Elara. Alam ko kung kailan may hindi tama." Tumingin siya sa paligid para siguruhing walang nakakaririnig. Hindi Reyes ang totoong apelyido ng babaeng yan. Isang pahiwatig lang, Hija. Subukan mong alamin ang tungkol sa pamilyang Mendoza. Pagkasabi noon, marahan itong tumango at naglakad palayo. Iniwan si Elera na nakatayo, tulala, at may hawak na isang piraso ng isang misteryong hindi niya alam kung paano sisimulan. Mendoza. Sino ang mga Mendoza? Ang penthouse ni Isabel ay perpekto. Mula sa puting-puting pader at mga kasangkapang gawa sa salamin hanggang sa malawak na bintanang tanaw, ang kumikinang na mga ilaw ng Makati sa gabi. Ang syudad na minsan ay nasa ilalim ng kanyang mga palad. Perpekto ang lahat, maliban sa isang bagay, walang buhay. Para kay Rico, ang bawat araw sa lugar na yon ay parang paggising sa loob ng isang magandang museo. Malamig, tahimik, nakakabingi. Nakatayo siya ngayon sa harap ng bintana. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Ito na ang pangatlong baso niya ngayong gabi. Pero kahit anong inom niya, hindi maalis ang pakiramdam ng kabasyuhan sa kanyang dibdib. Sa mansyon ng mga Valencia, may init, may mga alaala. Dito, tanging ang refleksyon lamang niya sa salamin
ang kanyang kasama. Isang refleksyon ng lalaking tinalikuran ang lahat. Love, what are you thinking? Naramdaman ni Rico ang mga braso ni Isabel na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likod. Ang amoy ng matamis nitong pabango ay kumapit sa hangin. Wala. Iniisip ko lang ang negosyo. Pagsisinungaling niya. Humarap sa kanya si Isabel, ang mga matay nagpapanggap na puno ng pag-unawa. Huwag mo nang isipin yon. Andito naman ako. Tayo. We will build our own empire, right? Ngumiti si Rico, isang pilit na ngiti. Right. Isang araw, habang magkasama silang nanananghalian, sinubukan niyang buksan ang isang paksa na matagal na niyang iniisip. Belle, panimula niya. Hindi mo pa naikukwento sa akin ang pamilya mo. Hindi ba nila gustong malaman na magkakaapo na sila? Biglang nagbago ang timpla sa mukha ni Isabel. Ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Wala na akong pamilya, Rico. Matagal na. I'm sorry to hear that, pero kahit mga kamag-anak, pinsan, it's a painful topic, love. Sabi nito, ang boses ay biglang naging malamig. Masakit pag-usapan. Can we not talk about it? Inabot nito ang kanyang kamay. Ang mahalaga, tayo na ang pamilya ngayon. Ikaw, ako, at ang baby natin. May kung anong hindi tama sa paraan ng kanyang pagsagot. Hindi pighati ang nakita niya sa mga mata nito, kundi pagkainis. Na para bang nahuli ito sa isang bagay. Ngunit hinayaan na lang niya. Ayaw na niyang magsimula pa ng gulo. Isang gabi, sinabi ni Isabel na may pupuntahan siyang event kasama ang mga kaibigan niyang modelo. Naiwan si Rico mag-isa. Ang katahimikan ng penthouse ay lalong nagpaigting sa kanyang kalungkutan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang social media account ng isang kaibigan nilang mag-asawa ni Elara. At doon, nakita niya isang litrato. Karga-karga ni Elara ang isang sanggol, ang kanyang anak. Katabi niya si Doña Imelda at sa likod nila ay si Mr. De Silva. Mukhang kuha sa binyag. Napakaliit at napakapula pa ng kanyang anak. Si Joaquin, ni hindi man lang niya ito nakarga, hindi niya naamoy, hindi nahalikan. Isang matinding pagsisisi ang bumara sa kanyang lalamunan. Kasalanan niya ang lahat. Dala ng alak at kalungkutan, ginawa niya ang isang bagay na ipinangako niyang hindi gagawin. Hinanap niya ang numero ni Elara at tinawagan niya ito. Isang ring, 2, 3. Bawat ring ay isang pag-asa at isang takot. Umaasa siyang sasagutin nito, ngunit takot siyang marinig ang galit sa boses nito. Pagkatapos ng ikalimang ring, tumigil ito. Hindi sinagot. Ibinaba niya ang tawag. O marahil, ibinaba nito ang tawag. Pareho lang ang ibig sabihin. Ayaw na nitong marinig ang kanyang boses. Ibinato niya ang telepono sa sofa at napasabunot sa sariling buhok. Anong ginawa mo, Rico? Anong ginawa mo sa buhay mo? Ilang oras pa, hating gabi na. Bumalik si Isabel. Dahan-dahan itong pumasok. Akala'y tulog na siya. Mabilis na ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata. Nagkukunwaring natutulog sa sofa. Nakita niya sa siwang ng kanyang mga mata na pumasok si Isabel sa kanilang silid. Maya-maya, narinig niya itong may kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay mababa, mahina, ngunit puno ng bagsik. Sinabi ko nang nasa plano ang lahat. Huwag kang mag-alala sa pera. Ako ang bahala doon. Isang sandaling katahimikan. Basta gawin mo ang sinabi ko. Oo, kailangan nating siguraduhin na wala na silang babalikan. Hindi niya nahahalata. Masyado siyang tanga para malaman ang kahit ano. Narinig ni Rico ang pagtawa nito. Isang tawang malamig at mapanlait. Nanigas siya sa kanyang kinahihigaan. Sino ang kausap nito? At sino ang tanga na tinutukoy nito? Siya ba? Kinabukasan, habang nasa banyo si Isabel, hindi na mapakali si Rico. Ang pagdududa ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang sistema.
Dala ng impulse, binuksan niya ang walk-in closet nito. Ang lahat ay perpektong nakaayos. Mga damit, sapatos, bag, lahat mamahalin. Lahat mukhang bago. Ngunit sa pinakalikod na bahagi ng aparador, sa ilalim ng mga nakatuping kumot, may isang bagay na hindi nababagay. Isang luma, parihabang kahon na gawa sa kahoy. Mayroon itong kalawangin ng kandado. Kinuha niya ito. Mabigat ito. At malinaw na itinago. Ano ang laman nito? Bakit ito nakakandado? Ang mga salita ni Isabel mula kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga anino ng nakaraan nito na pilit nitong itinatago. Dinala niya ang kahon sa sala. Tinitigan niya ang kandado. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit ano pa ang laman nito, kailangan niyang buksan ang kahon. Ang digmaan ay hindi na lamang nangyayari sa loob ng boardroom o sa apat na sulok ng mansyon. Lumabas na ito. At ang napili ni Isabel na larangan ng digmaan ay ang pinakamalawak at pinakamagulo sa lahat, ang social media at ang telebisyon. Nagsimula ito sa isang blog post mula sa isang kilalang gossip blogger. Ang pamagat, "The Unseen Tears of the Other Woman." Is Isabel Reyes a victim, not a villain? Mabilis itong kumalat na parang apoy. Sinundan ito ng mga hashtags. Jesus Forbel Ahas, Ash Valencia Power Trip. Hindi ito binigyang pansin ni Elara. Mga bayad na paninira lang yan, Mama. Sabi niya kay Doña Imelda. Pilit na ipinapakitang hindi siya apektado. Ngunit ang kasunod na atake ay hindi na niya maaaring ipagsawalang bahala. Isang gabi, habang pinapatulog si Joaquin, tumawag ang isa sa mga katiwala ni Doña Imelda. Ma'am, buksan niyo po ang TV sa Channel 7. May interview po si Isabel Reyes. Nanginginig ang kamay na inabot ni Elara ang remote control. At doon, sa screen, bumungad sa kanya ang mukha ni Isabel. Nakaupo ito sa isang malambot na sofa, kaharap ang pinakasikat na talk show host sa bansa. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida, ang buhok ay nakalugay lang, at ang makeup ay halos hindi kapansin-pansin. Ang itsura niya ay isang anghel. Belle, the whole country is talking about you. Panimula ng host, marami ang humusga, marami ang nagalit. Ano ang masasabi mo sa kanila? Huminga ng malalim si Isabel. Nang magsalita ito, ang boses niya ay bahagyang nanginginig na para bang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ko po sila masisisi, malumanay niyang sabi. Sa mata ng marami, ako po ang kontrabida. Ako ang sumira ng pamilya. Pero iyon ba ang totoo? Umiling si Isabel at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Perpektong nahuli ng kamera. Ang totoo po. Nagmahal lang ako. Nagkamali po kami ni Rico. Inaamin ko po yon. Pero ang pag-ibig namin ay totoo. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay ng isang kwentong binaluktot para pumanig sa kanya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano hindi na masaya si Rico sa piling ni Elara, na siya ang naging sandalan nito sa panahong pinapabayaan siya ng sarili nitong asawa. Ang pinakamasakit ay nang idinawit niya si Doña Imelda. Si Doña Imelda, she's a very powerful woman at ayaw niya sa akin para kay Rico dahil hindi ako galing sa isang pamilyang kasing yaman nila. Umiiyak niyang sabi. Ginawa niya ang lahat para paghiwalayin kami. Tinanggalan niya ng mana ang sarili niyang anak dahil mas pinili ni Rico ang pag-ibig namin. At ngayon, buntis po ako. Magkakaanak kami ni Rico pero ayaw nilang kilalanin. Paano po kung pati ang anak ko itakwil din nila? Isang perpektong pag-arte. Bawat salita, bawat hikbi ay kalkulado para makuha ang simpatya ng publiko. Siya ang ginawang biktima, isang hamak na babaeng nagmahal laban sa isang makapangyarihan at malupit na matriarka. Pagkatapos ng interview, sumabog ang social media. Ang mga dating humusga kay Isabel ay biglang naging mga tagapagtanggol niya. Ang galit ng publiko
ay bumaling ngayon kina Elara at Doña Imelda. Gold digger pala yang Elara na yan. Grabe si Doña Imelda, pera lang pala ang mahalaga. Ang tunay na pamilya ay kung nasaan ang pag-ibig. Team Bell. Ang lason ay kumalat na. Ang pangalan ng mga Valencia na dating simbolo ng respeto at kapangyarihan ay naging simbolo ng arogansya at paniniil. Nagsimulang bumaba ang stock prices ng BGC. Kailangan nating sagutin ito, sabi ni Elara kay Doña Imelda habang tinitingnan ang mga masasakit na komento online. Wag. That's what she wants. She wants us to react. Kalmadong sagot ng matanda. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang nag-aalab na galit. Magpapatawag ako ng press conference. Idadaan natin ito sa tamang paraan. Kinabukasan, sa lobby ng BGC, hinarap ni Doña Imelda at Elara ang mga reporters. Flash ng mga kamera, sunod-sunod na tanong, isang magulong sirko. Doña Imelda, totoo po bang tinakwil niyo ang sarili niyong anak? Mrs. Valencia, totoo po bang ginagamit niyo lang ang inyong anak para makuha ang yaman ng mga Valencia? Kalmadong sinagot ni Doña Imelda ang mga tanong. Ang mga desisyon ko ay ginawa ko bilang isang ina na prinoprotektahan ang kinabukasan ng kanyang apo. Ang mga bagay na ito ay pribado at dapat manatili sa loob ng aming pamilya. Nakatayo si Elara sa tabi niya, tahimik ngunit matatag. Ngunit bigla, isang reporter mula sa isang kilalang tabloid ang sumingit sa harap. Mrs. Elara Valencia, malakas na tawag nito. May nakarating sa aming impormasyon na bago pa man kayo ikasal kay Mr. Rico Valencia, mayroon na kayong ibang karelasyon. Isang arkitekto din, di umano. At mayroon kaming hawak na ebidensya, mga larawan ninyong magkasama. Nakuha ilang linggo lang bago ang kasal ninyo. Ipinakita ng reporter ang kanyang cellphone at kahit malayo, nakita ni Elara ang isang litrato niya kasama ang isang dati niyang katrabaho. Kuha sa isang team dinner. Ngunit ang anggulo ng litrato ay ginawang mukhang malapit sila sa isa't isa. Ang tanong ng marami, Mrs. Valencia, paano kami makakasiguro na ang batang dinadala ninyo noon ay tunay na isang Valencia? Sa isang iglap, tila huminto ang pag-inog ng mundo ni Elara. Ang tanong ay hindi lang isang akusasyon, ito ay isang insulto sa kanyang pagkababae. Isang pagyurak sa kanyang dignidad bilang ina. Ang lason ay hindi na lang paninira. Ito'y naging isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. Ang lobby ng VGC ay naging isang magulong hawla ng mga hayok na buwitre. Ngunit sa gitna ng sigawan at walang tigil na pag-flash ng mga kamera, si Doña Imelda Valencia ay nanatiling isang pader na hindi matitinag. Sa isang mabilis ngunit mahinahong kilos, hinawakan niya ang braso ni Elara, inilagay ang sarili sa pagitan nito at ng mga reporter, at inakay ito palayo sa kaguluhan. Security! Get them out! Ang mariin niyang utos at ang boses niya, kahit hindi pa sigaw, ay pumutol sa ingay na parang isang matalim na patalim. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, sa pinakatuktok ng gusali, ang katahimikan ay kabaliktaran ng eksena sa baba. Ngunit ang tensyon ay mas masidhi pa. Si Elara ay nakaupo sa isang silya, nakatulala, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang akusasyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang laso na sumisira, hindi lang sa kanyang pangalan, kundi sa pagkatao ng kanyang inosenteng anak. Si Doña Imelda naman ay hindi umupo. Naglalakad siya pabalik-balik. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang bawat salita niya ay isang utos. Get our legal team here, now. I want a gag order filed against that tabloid by morning. Yes, I don't care who their owner is. Sue them for libel. And you, Sarah. Sabi niya sa kausap na PR head, draft an official statement. We are not denying, we are not explaining. We are condemning this baseless and malicious attack. Is that clear?
Ito ang Doña Imelda na kilala ng mundo ng negosyo. Malamig, kalkulado, at walang awa kapag nasa gitna ng krisis. Pinapanood siya ni Elara at sa halip na matakot, nakaramdam siya ng paghanga. Sa ilalim ng apoy, ang bakal ay lalong tumitibay. Kinagabihan, nanatili silang dalawa sa opisina. Ang sahig ay napapalibutan ng mga dokumento. Ang lamesa ay puno ng mga baso ng kape. Magkasama nilang pinag-aralan ang bawat anggulo, bawat posibleng hakbang. Hindi na sila biyenan at manugang. Sila ay mga general sa gitna ng isang digmaan at ang kanilang kaharian ay nasa bingit ng panganib. Ayon sa research ko, Mama, sabi ni Elara, itinuturo ang laptop. Ang tabloid na naglabas ng istorya ay may koneksyon sa isang PR firm na kilalang gumagawa ng black propaganda. At ang PR firm na yon, isa sa mga maliliit na kliyente nila ay si Isabel Reyes. Tumingin si Doña Imelda sa kanya. Isang bagong respeto ang mababanaag sa kanyang mga mata. Magaling. Hija, sabi ko na nga ba't may talino ka sa mga ganitong bagay? Sa isang sandali ng katahimikan, tinitigan ni Doña Imelda ang pagod, ngunit determinadong mukha ni Elara. Ang lahat ng galit at estratehiya ay pansamantalang naglaho, at ang natira ay ang pagsisisi ng isang ina. Lumapit siya at umupo sa tapat ni Elara, hinawakan niya ang mga kamay nito. Elara, panimulan niya, ang boses ay malumanay na ngayon. Hindi ko sinasadyang madamay ka sa ganito. Ang gulo na ito. Ang kahihiyan. Wala sa mga ito ang nararapat sa'yo. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, anak, dahil ang kaduguan ko, ang sarili kong anak, ang naglagay sa'yo sa apoy na ito. Sa pagkarinig ng salitang anak, hindi na napigilan ni Elara ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa wakas, naramdaman niyang mayroon siyang tunay na kakampi. Mayroon siyang ina. Hindi niyo po kasalanan, Mama, sagot ni Elara. Hinigpitan ang hawak sa kamay ng biyenan. Laban po natin ito. Sa sandaling iyon, isang bagong alyansa ang nabuo. Mas matibay pa sa anumang kontrata sa negosyo. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Doña Imelda. Isang secure message mula sa pribadong investigador na matagal na niyang kinuha para alamin ang lahat tungkol kay Isabel. Binuksan niya ito. At habang binabasa niya ang mensahe, unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Subject: Preliminary Report on Isabel Reyes I. Confirmed, real name is Isabela Mendoza. 2. Father: the late Antonio Mendoza, former owner and CEO of Mendoza Land Corp. 3. Background: Mendoza Land Corp. Filed for bankruptcy in the late 1990s following a hostile takeover. Lead acquisition company was Valencia Group, headed by the late Ricardo Valencia Sr. Parang mga piraso ng isang madilim na puzzle na biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Doña Imelda. Si Antonio Mendoza, naalala niya ang pangalan, isang mahigpit na karibal ng kanyang yumaong asawa. Isang lalaking nawala sa eksena matapos ang matinding pagkalugi. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, hindi ito tungkol sa pera. Isang multo mula sa nakaraan, bulong ni Doña Imelda sa sarili, ang boses ay puno ng mapanganib na realisasyon. Ito ay isang planadong paghihiganti. Samamantala, sa malamig na penthouse, si Rico ay parang mababaliw na pinapanood ang live stream ng press conference sa kanyang laptop. Napanood niya ang lahat. Ang tanong, ang akusasyon, ang pagyurak sa pangalan ni Elara at sa pagkatao ng kanyang anak. Paano kami makakasiguro na ang batang ay tunay na isang Valencia? Isang matinding galit ang pumuno sa kanya. Galit hindi sa reporter, kundi sa kanyang sarili. Siya ang may kasalanan nito. Dahil sa kanya, ang kanyang anak, na ni hindi pa niya nahahawakan, ay binababoy na sa buong mundo. Ang pagdududa,
at pagsisisi ay naging isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Tumingin siya sa nakakandadong kahon na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Hindi na siya nag-isip pa. Kumuha siya ng isang bakal na letter opener at walang awang sinira ang kalawangin na kandado. Pagbukas niya ng takip, tumambad sa kanya ang mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa at mga lumang dyaryo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay pa. Isang lumang litrato. Ang kulay ay medyo kupas na. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nasa litrato ang isang mas batang Isabel o Isabela na nakangiti. Sa tabi ng isang lalaking mukhang kagalang-galang, sigurado siyang ito ang ama nito. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang paghinga ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Ang atensyon ni Rico ay hindi na kay Isabela o sa ama nito sa litrato. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang anino sa likuran, isang figura na bahagyang malabo ngunit hindi maipagkakaila kung sino. Nakatayo sa likod nila, sa tabi ng isang puno sa hardin, ay isang mas batang bersyon ng kanyang ama, si Ricardo Valencia Sr. Nakangiti na, tila kasama sa masayang okasyon. Parang mga matatalim na pira-piraso ng bubog na biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Rico. Ang apelyidong Mendoza. Ang galit ni Isabel sa tuwing babanggitin ang nakaraan. Ang determinasyon nitong sirain ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Isa itong plano. Isang plano na dekada na ang tagal. Pumasok si Isabel sa penthouse. May dalang mga shopping bag, ang mukha ay masaya at matagumpay matapos ang epekto ng kanyang interview. Love, you wouldn't believe the news. Mukhang effective ang ginawa natin. Bagsak na ang stocks ng BGC. Natigil siya sa pagsasalita nang makita niya si Rico. Nakatayo ito sa gitna ng sala, hawak-hawak ang lumang litrato. Ang sahig ay nagkalat sa mga dokumento mula sa sirang kahon. At ang mukha ni Rico, ang mukha nito ay isang maskara ng galit, sakit, at pagkaunawa. Anong ginagawa mo? Tanong ni Isabel. Ang pagkukunwaring tamis sa kanyang boses ay biglang naglaho, napalitan ng kaba. Bakit mo pinakialaman ang mga gamit ko? Hindi sumagot si Rico. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito, ang mga matay hindi inaalis sa kanya. Itinaas niya ang litrato. Isabela Mendoza, sabi niya. Ang pangalan ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. Maganda ang pangalan. Bakit mo pinalitan? Nanigas si Isabel. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Rico. Ang unang pagsigaw niya dito mula nang magsama sila. Ibinato niya ang litrato sa paanan nito. Nandyan ang lahat ng ebidensya. Ang pag-take over ng BGC sa kumpanya ng tatay mo. Ang pagkabangkarote ninyo. Lahat ng ito ay plano, di ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nahulog. Ang lumabas ay ang tunay niyang mukha, isang mukhang puno ng puot. So, nalaman mo na rin, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Akala ko mas matalino ka pa rito, Rico. Pero tama nga ako. Isa ka talagang tanga. Bakit? Tanong ni Rico. Ang boses ay basag. Bakit mo ito ginawa? Anong kasalanan ko sa'yo? Ikaw? Muli itong tumawa. Wala kang kasalanan. Ang kasalanan mo lang ay isa kang Valencia. Ang kasalanan mo ay dinadala mo ang dugo ng lalaking sumira sa buhay namin. Biglang nag-iba ang kanyang anyo. Ang dating malambing na babae ay naging isang demonyo. Alam mo ba kung anong nangyari sa pamilya ko matapos kaming agawan ng lahat ng ama mo? Naghirap kami, Rico. Namatay sa sakit ang nanay ko dahil wala kaming pambayad sa ospital. At ang tatay ko,
Nagpakamatay siya. Dahil sa kahihiyan, dahil sa mga Valencia. Halos mapaatras si Rico sa tindi ng galit na nakikita niya sa mga mata nito. Kaya oo, plano ang lahat ng ito. Pag-amin nito, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong penthouse. Ang paglapit ko sa'yo, ang pagpapaibig sa'yo, bawat halik, bawat yakap, bawat I love you. Lahat yon kasinungalingan. Lahat yon parte ng plano para makuha ang dapat ay sa amin. Baliw ka na. Bulong ni Rico, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Oo, nabaliw ako. Nabaliw ako sa galit. Sigaw nito. At sisirain ko kayong lahat isa-isa. Uumpisahan ko sa reputasyon ninyo, pagkatapos sa kumpanya, at sa huli, sa pamilya ninyo. Ang anak ko, ang anak natin, siya ang magiging huling halakhak. Siya ang magiging tunay na tagapagmana. Isang Mendoza na may dugong Valencia na uupo sa tronong ninakaw ninyo. Sa sobrang galit at pagkadurog, sinubukan ni Rico na umalis. Hindi na niya kaya pang makita ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ngunit pagtalikod niya, dalawang malalaking lalaki na nakatayo sa may pinto ang humarang sa kanya. Mga security guard ni Isabel. Saan ka pupunta? Tanong ni Isabel na may mapanuyang ng ngiti. Pakawalan mo ako. Hindi pa tayo tapos, Rico. Kailangan kitang bantayan. Baka may gawin kang katangahan. Sabi nito. Hinahaplos ang malaki na niyang tiyan. Isa pa, hindi ba't mas masaya kung magkasama tayong panoorin ang pagbagsak ng pamilya mo? Napasuntok si Rico sa pader sa sobrang pagka-helpless. Nakulong siya. Nakulong siya sa isang hawlang gawa sa kasinungalingan at ang nagbabantay ay ang babaeng akala niya'y mahal niya. Ngumiti si Isabel. Isang ngiting nagpapaabot ng kilabot sa kanyang kaluluwa. Itinuro nito ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, love. Sabi nito sa isang nanunuot na tono. Hindi ka makakaalis. Diyan ka lang. Papalapit na ang araw ng paniningil. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Malapit ka nang maging isang ama, Rico. Ama ng isang tunay na Valencia. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagok para sa VGC. Ang laso na ikinalat ni Isabel ay mabisa. Ang iskandalo na pinalalapan ng akusasyon tungkol sa pagkatao ni Joaquin ay nagdulot ng malaking pag-aalinlangan sa mga investor at business partners. Ang pamilyang Valencia na dati hinahangaan ay naging sentro ngayon ng kontrobersya. Isang umaga, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang paksa. Ang posibleng pag-atras ng kanilang pinakamalaking Japanese investor para sa pinakabago at pinakamalaking proyekto ng VGC, ang Valencia Towers. Hindi sila sigurado sa stability ng VGC sa ngayon, paliwanag ng Chief Financial Officer. Ang boses ay puno ng pag-aalala. The scandal is affecting our brand. Kung aatras sila, aabot sa bilyon-bilyon ang mawawala sa atin. We might have to halt the project indefinitely. Ang balita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Elara. Ang proyektong ito, ang Valencia Towers, ay ang kanyang pinagbuhusan ng oras at lakas sa mga nagdaang linggo. Ito ang proyekto kung saan ibinigay niya ang kanyang suhestiyon. Ang proyekto na naging patunay niya sa sarili na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kakausapin ko sila. Mariing sabi ni Doña Imelda. Lilipad ako papuntang Tokyo kung kinakailangan. Wala na tayong oras, Doña Imelda. Sagot ng CFO. Bukas ng umaga ang deadline na nila para sa ating final proposal and assurance. Kailangan nating maipakita sa kanila na matatatag pa rin tayo. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Elara. Ako na po ang gagawa ng proposal, Mama. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Bilang isang arkitekto, naiintindihan ko ang aspetong teknikal. With your guidance, I can draft a letter of assurance that will highlight the project's strengths, not the family's issues. Nag-alinlangan ng board, ngunit pumayag si Doña Imelda. Ito na ang pagkakataon ni Elara.
Ang pagkakataon niyang patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya. Magdamag siyang nagtrabaho. Hindi niya ininda ang pagod o antok. Sa tulong ng iilang tapat na staff, binuo niya ang isang komprehensibong proposal. Inaral niya ang bawat numero, bawat plano. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat at ang saya ng responsibilidad. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang presyur ay unti-unting lumalamon sa kanya. Sa isang maling galaw lang, guguho ang lahat. Isang maling desisyon lang at siya ang magiging dahilan ng pagbagsak ng legasiyang pinaghirapan ng pamilya. Kinaumagahan, bago ipadala ang proposal, muli niya itong sinuri. May isang technical detail, isang zoning specification na hindi siya sigurado. Sa sobrang pagod, nagkamali siya ng basa sa isang lumang dokumento. Ang inilagay niyang numero ay para sa isang lumang regulation, hindi ang pinakabago. Isang maliit na pagkakamali, ngunit sa isang multibilyong proyektong tulad nito, ito ay isang kritikal na pagkakamali. Pinindot niya ang send. Makalipas ang ilang oras, dumating ang sagot mula sa Tokyo. Isang maikli at malamig na email. We regret to inform you that we are pulling out our investment. The proposal contained critical inaccuracies that reflect a lack of stability and due diligence within the VGC leadership. We cannot risk our capital on such uncertainty. Nang mabasa niya ang email, parang gumuho ang sahig sa kanyang paanan. Nabitawan niya ang kanyang mouse. Siya ang may kasalanan. Sa sumunod na board meeting, ang tensyon ay mas masidhi pa. Ang balita ay kumalat na. Siya ang sinisisi ng lahat. I warned you, Doña Imelda. Ang isang baguhan ay hindi dapat pinahawak ng ganito kalaking responsibilidad. Sabi ng isa sa mga board member, ang boses ay puno ng panunumbat. This is a disaster! How do we recover from this? Sinubukan siyang ipagtanggol ni Doña Imelda. Ngunit maging siya ay hindi maitago ang pagkadismaya. Si Elara ay nakaupo lang doon, tahimik, nilalamon ng kahihiyan at pagkakasala. Ang tiwalang ibinigay sa kanya, sinira niya. Ang legasiyang dapat niyang protektahan, siya pa ang naglagay sa panganib. Gabi na nang makauwi siya sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang opisina. Hindi na nag-abalang maghapunan. Umupo siya sa dilim. Ang tanging ilaw ay mula sa bintana na tanawang hardin. Pakiramdam niya, lahat ay nawala. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. At ngayon, pati ang tiwala sa sarili niya. Bigo siya. Bigo siya bilang asawa. Bigo siya bilang tagapamahala. Bigo siya sa lahat ng bagay. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang kunin si Joaquin at tumakbo palayo sa lahat ng gulo. Habang umiiyak siya ng tahimik sa dilim, nagring ang telepono sa kanyang lamesa. Isang numero na hindi niya kilala. Sa una, ayaw niyang sagutin. Ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Sagot niya, ang boses ay paos. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na halos hindi na niya makilala. Basag, desperado, puno ng takot. Boses ni Rico. Elara? Natigilan si Elara. Elara, tulungan mo ako. Pagpapatuloy ni Rico, ang bawat salita ay tila hirap na hirap siyang bigkasin. At iligtas mo ang anak natin. Anong ibig mong sabihin? Si Isabel, isa siyang demonyo, Elara. Lahat ng ito, plano niya, paghihiganti. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nasisirang lahat. May narinig siyang kalabog sa kabilang linya. Elara, pakinggan mo ako. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Biglang naputol ang tawag. Rico! Rico! Nakatitig si Elara sa telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mas mabilis pa sa kailanman. Ang pagkadismaya at pagkabigo na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagong, mas malaking emosyon, takot.
Ang delivery suite sa pinakamamahaling ospital sa Makati ay ginawang command center ni Isabel. Habang hinihintay ang pagdating ng kanyang prinsipe, abala siya sa pag-uutos sa kanyang assistant. Naka-ready na ba ang press release? Siguraduhin mong ang headline ay, "The new Valencia heir is born," sabi niya sa pagitan ng mga paghinga. I-contact mo na rin ang mga reporter. Gusto ko, paglabas ng anak ko, sila ang una kong haharapin. This is my victory party. Sa labas ng ospital, ibang klaseng tensyon ang namumuo. Matapos ang tawag ni Rico, hindi na nag-aksaya ng panahon si Elra. Ikinuwento niya ang lahat kay Doña Imelda. Sa isang iglap, ang pagkadismaya ng matanda ay napalitan ng bakal na determinasyon. Ang bawat piraso ng puzzle, ang tawag ni Rico, ang background check kay Isabel, ang biglaang pagbagsak ng BGC, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Pinlano niya ang lahat, hanggang sa huling detalye. Sabi ni Doña Imelda, ang boses ay malamig. Maging ang pagkakamali mo sa proposal, Elara. Sigurado akong may kinalaman siya doon. Sabay silang tumayo. Ang pag-aalinlangan sa pagitan nila ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng iisang layunin, ang mabawi ang kanilang pamilya at ilantad ang katotohanan. Ngunit bago sila umalis, may isang huling bagay na kinuha si Doña Imelda mula sa kanyang safe. Isang sobrang naglalaman ng resulta ng isang test na palihim niyang ipinagawa linggo na ang nakalipas. Let's go! It's time to end this circus. Pagdating nila sa ospital, ang lobby ay puno na ng mga reporter, nag-aabang sa magandang balita. Parang mga asong naglalaway sa bagong buto na ibabato sa kanila. Hindi sila pinansin ng dalawang ginang. Dumiretso sila sa delivery wing. Ang bawat hakbang nila ay mabigat. Ang bawat tingin ay matalim. Sa pasilyo, isang kaguluhan ang kanilang naabutan. Si Rico, na sa wakas ay nakatakas mula sa kanyang mga bantay, matapos guluhin ang fire alarm ng gusali, ay sinusubukang makapasok sa delivery suite. Hinarang siya ng mga security guard ng ospital. "Asawa ko yan. Kailangan ko siyang makausap." Sigaw ni Rico. Ang itsura ay gusot at desperado. "Ma! Lara!" Tawag niya nang makita ang mga ito. "Rico, calm down." Utos ni Doña Imelda. "Ma, kailangan nating pigilan si Isabel. Gagamitin niya ang bata para sirain tayong lahat. Sinabi niya sa akin ang lahat. Paghihiganti ang lahat ng ito." "We know." Kalmadong sagot ni Elra. Ang mga mata ay nakatutok sa pintuan ng suite at ngayon na ang araw ng paniningil. Sakto sa kanilang pagdating, bumukas ang pinto at lumabas ang isang nurse. "Congratulations! The baby is a healthy boy." Kasunod nito, lumabas ang assistant ni Isabel. Handa nang harapin ang press, ngunit natigilan ito nang makita ang tatlong Valencia na nakatayo. Nagbabaga ang mga mata. Sa loob ng suite, karga-karga na ni Isabel ang kanyang bagong silang na anak. Ang mukha niya ay puno ng tagumpay. Ito na. Ang huling piraso ng kanyang plano. Ang alas na sisira sa pamilyang sumira sa kanya. Pumasok sina Doña Imelda, Elara at Rico. "Anong ginagawa ninyo dito?" Malamig na tanong ni Isabel. "This is a private moment." "Tapusin na natin ang palabas na ito, Isabela Mendoza," sabi ni Doña Imelda. Idiniin ang tunay na pangalan nito. Isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabel. "So alam niyo na pala. Good. Para hindi na tayo magplastikan. Meet the new CEO of VGC," sabi niya. Itinaas ng bahagya ang sanggol. "Ang aking anak at ang anak ni Rico." Tumingin si Elara kay Rico na napayuko sa kahihiyan. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Isabel, walang bahid ng takot. "Kawawa naman ang bata," sabi ni Elara. Ang boses ay puno ng awa, hindi galit. "Gagamitin mo siya sa isang kasinungalingan, isang digmaan na hindi naman niya laban." "Anong kasinungalingan?" Taas kilay na tanong ni Isabel. Siya ang dugo at laman ni Rico.
ang tanging tagapagmana. Dahan-dahang lumapit si Doña Imelda. Bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa buong silid. Tumigil siya sa paanan ng kama. Nagkamali ka ng kalkula, Isabela, sabi ni Doña Imelda. Maaring nakuha mo ang tiwala ng anak ko. Maaring nasira mo pansamantala ang reputasyon ng kumpanya namin. Pero may isang bagay kang kinalimutan. At ano yon? Mayabang na tanong ni Isabel. Ako, simpleng sagot ng matanda. Kinalimutan mo na ako ang ina at gagawin ng isang ina ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Ibinato ni Doña Imelda ang sobre sa kumot ni Isabel. Buksan mo. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Isabel ang sobre. Sa loob nito ay isang piraso ng papel, isang laboratory report. Ano to? Iyan ang resulta ng isang non-invasive prenatal paternity test na ipinagawa ko gamit ang DNA sample na nakuha ng investigador ko mula sa sipilyo ni Rico at sa isang baso na ginamit mo sa isang restaurant. Paliwanag ni Doña Imelda. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kabaong. Binasa ni Isabel ang resulta at unti-unti ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang takot. Tumingin si Doña Imelda sa umiiyak na sanggol pagkatapos ay kay Isabel. Ang batang yan ay hindi kailanman naging isang Valencia. Probability of paternity. Ang huling kasinungalingan ay nabunyag na. Ang katahimikan sa loob ng delivery suite ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Ang resulta ng DNA test ay nakalatag sa ibabaw ng kumot ni Isabel na parang isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang alas, ay naging abo sa isang iglap. Hindi totoo yan. Sigaw ni Isabel, ang boses ay puno ng desperasyon. Gawa-gawa niyo lang yan, peke yan. Talaga ba, Isabela? Kalmadong tanong ni Doña Imelda. Sa isang senyas niya, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang abogado ng pamilya Valencia, si Atty. de la Cruz. Ang mga reporter na nag-aabang sa labas ay nagulat at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang kanilang mga kamera ay nag-flash na parang kidlat. Ang magandang balita na inaabangan nila ay naging isang mas malaking eskandalo. Isabela Mendoza, sabi ng isa sa mga pulis habang nilalapitan siya. Inaaresto ka namin sa salang panloloko, corporate sabotage, at defamation. Wala kayong karapatan. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Nagwawalang sigaw ni Isabel habang sinusubukan siyang pulsuhan ng mga pulis. Tumingin si Rico sa sanggol na umiiyak, na ngayon ay kinuha na ng isang nurse. Kahit hindi niya ito kadugo, nakaramdam siya ng awa. Isang inosenteng bata na ginamit sa isang maruming laro. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabel, ang babaeng minsan niyang inakala na mahal niya, na ngayon ay nagpapakita ng tunay na kulay, isang babaeng puno ng galit at pagkawasak. Nang madala na ng mga pulis si Isabel palabas, ang buong lobby ay naging isang sirko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga Valencia ay hindi na biktima. Sila na ang may hawak ng kapangyarihan. Humarap si Atty. de la Cruz sa mga reporter. Isang opisyal na pahayag ang ilalabas ng VGC bukas ng umaga. Ngunit para malinaw sa lahat, ang pamilya Valencia ay naging biktima ng isang planadong atake at paninira. Ang hustisya ay hahayaan na naming gumulong sa tamang proseso. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumabas si Elara kasama si Doña Imelda. Ang lahat ng kamera ay napunta sa kanila. Ngunit si Elara, na minsay yumuyuko at nahihiya, ay tumingin ng diretso sa mga lente. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na. Tapos na ang laban. Nanalo sila. Nang makabalik sila sa mansyon, isang mabigat ngunit mapagpalayang katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Rico, sa unang pagkakataon,
ay tumayo sa harap ng kanyang ina at ni Elara na walang bahid ng pagmamataas o pagdadahilan. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha ng pagsisisi. Elara. Basag ang kanyang boses. Wala akong mukhang maihaharap sa inyo. Lumuhod siya sa harap ni Elara. Isang kilos na gumulat sa lahat. Patawarin mo ako, Elara. Humahagulgol niyang sabi. Sinira ko ang buhay mo. Sinaktan kita. Sinaktan ko ang anak natin. Naging duwag ako, naging makasarili. Patawarin mo ako. Please! Tinitigan siya ni Elara. Ang galit na matagal niyang kinimkim, ang sakit na halos dumurog sa kanya ay unti-unti niyang nararamdamang naglalaho. Ang natitira na lang ay awa at isang malungkot na pagtanggap. Tumayo ka, Rico. Mahinahon niyang sabi. Sumunod ito. Pinapatawad kita. Pagpapatuloy ni Elara. Pinapatawad kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako sa sakit na idinulot mo. Para sa kapayapaan ng puso ko. Huminga siya ng malalim. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang tiwalang sinira mo, hindi na maibabalik yon. Ang pamilyang pinangarap ko, wala na yon. Tumingin siya kay Doña Imelda. Kailangan nating ayusin ang BGC, pero ang pamilya natin, kailangan din nating ayusin. At sa ngayon, hindi ko alam kung paano. Tumango si Rico. Tinatanggap ang bawat salita na parang isang nararapat na parusa. Naiintindihan ko. Tatanggapin ko. Kahit ano. Ang mahalaga, mapatawad mo ako balang araw at makilala ako ng anak ko. Kinabukasan, isang matagumpay na press conference ang idinaos ng BGC. Sa pamumuno ni Doña Imelda at sa tulong ng mga ebidensyang nakalap, nilinis nila ang pangalan ng pamilya. Ibinalita rin nila na si Elara Santos Valencia dahil sa kanyang ipinamalas na katatagan at talino sa gitna ng krisis ay opisyal ng itinalaga bilang bagong Chief Operating Officer ng kumpanya. Ilang buwan ang lumipas. Ang pangalan ni Isabel ay unti-unting nalimot. Naging isa na lamang masamang alaala. Si Rico ay umalis ng bansa, nagboluntaryong magtrabaho sa isang malayong probinsya bilang paraan ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan at paghahanap sa kanyang sarili. Isang hapon, nakatayo si Elara sa harap ng salamin sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Rico. Suot niya ang isang power suit, ang buhok ay maayos na nakatali. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa bawat gabi. Ito ay isang babaeng sinubok ng apoy at lumabas na mas matibay. Isang ina, isang leader, isang survivor. Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang ngiti ay totoo. Ang ngiti ay para sa sarili niya. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho at muling mabuo ang mundo ni Elara. Ang isang taon na yon ay napuno ng pagbabago, hindi lang para sa VGC, kundi para na rin sa kanyang puso. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang COO at sa patuloy na paggabay ni Doña Imelda, ang VGC ay hindi lang nakabangon, kundi lalo pang lumago. Ang Valencia Towers, ang proyektong minsan nang naglagay sa kanila sa bingit ng pagbagsak, ay matagumpay na naitayo. Ito ngayon ang pinakabagong hiyas sa skyline ng Makati, isang simbolo ng kanilang katatagan. Si Elara Santos Valencia ay naging isang pangalang iginagalang sa mundo ng negosyo. Ang kanyang mga desisyon ay matalino. Ang kanyang pamumuno ay may puso. Ngunit ang pinakamahalaga niyang titulo ay hindi COO. Ito ay mommy. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, iniiwan niya ang lahat ng papeles at stress sa opisina. Ang kanyang mundo ay umiikot na ngayon kay Joaquin, isang bibo at masayahing isang taong gulang na bata na may mga mata ng kanyang ina at ngiti
ng pamilyang nagmamahal sa kanya. Isang hapon, sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Valencia, masayang naglalaro ang mag-ina. Hinahabol ni Elara ang maliliit na hakbang ni Joaquin habang tawa ito ng tawa. Sa di kalayuan, sa may veranda, nakaupo si Doña Imelda, hawak ang isang tasa ng tsa. Isang malambot na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang mag-apo. Ang dating bakal na matriarka ay isa ng ngayong mapagmahal na lola. "Joaquin, come to Lola," tawag nito. Mabilis na tumakbo ang bata papunta sa kanyang lola at niyakap ito. Kinuha ni Elara ang pagkakataong yon para umupo at magpahinga sa isang bench sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga. Dito, sa hardin na ito, minsan siyang umiyak dahil sa pagdududa. Ngayon, ito na ang kanyang santuwaryo ng kapayapaan. Napatingin siya sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Rico. Hindi na ito madalas magparamdam. Ngunit buwan-buwan, nagpapadala ito ng mensahe, hindi para manggulo, kundi para mangumusta. Nagpapadala rin ito ng suporta para kay Joaquin na direktang idinideposito sa isang trust fund na ipinangalan sa bata. Ang mga mensahe niya ay simple lang. "Kumusta na kayo? I hope you're both happy." Nakita ko ang litrato ni Joaquin sa post ni Mama. Ang laki na niya. Hindi niya ito nire-replyan palagi, ngunit binabasa niya. Alam niya, mula sa mga kwento ni Doña Imelda, na si Rico ay nagbago na. Tinulungan nitong magtayo ng mga bahay at paaralan sa isang komunidad na nasalanta ng bagyo. Natuto itong mabuhay ng simple. Natutunan nitong hanapin ang kanyang halaga hindi sa yaman, kundi sa pagtulong sa kapwa. Isang araw, habang nasa isang coffee shop malapit sa VGC para sa isang mabilis na meeting, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Elara?" Napalingon siya. Nakatayo doon si Rico. Mas payat ito. Mas maitim ang balat dahil sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata, mayroon ng kapayapaan sa mga ito. Wala na ang arogansya. Ang naroon ay isang malalim na kalmaduhan. "Rico," sabi niya, nagulat ngunit hindi naguluhan. "You're back." "For a short visit lang, para bisitahin ang puntod ni Dad," sagot nito. Nag-alinlangan ito sandali. Pwede ba akong umupo?" Tumango si Elara. Ang kanilang pag-uusap ay hindi na awkward. Wala nang sakit. Wala nang panunumbat. Ito ay isang pag-uusap ng 2 taong minsan nang nagmahalan, nasaktan, at ngayon ay natuto ng magpatawad. Ikinuwento ni Rico ang kanyang buhay sa probinsya. Ikinuwento ni Elara ang paglaki ni Joaquin. "Masaya ako para sa'yo, Elara," sinserong sabi ni Rico. "You deserve all the happiness at ikaw ang pinakamagaling na ina para sa anak natin." "Natuto lang akong maging matatag," sagot niya. Bago sila maghiwalay, may huling sinabi si Rico. "Alam kong wala na akong karapatan, pero kung papayagan mo, gusto ko sanang makabawi, hindi bilang asawa, kundi bilang ama. Kahit sa malayo lang, kahit sa paraang hindi ka magiging uncomfortable." Tinitigan siya ni Elara. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. "Pag-iisipan ko, Rico, for Joaquin's sake." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Isang nangiting puno ng pasasalamat. "Salamat, Elara. Salamat sa lahat." Umalis si Rico. Hindi na lumingon. Naiwan si Elara na nakaupo. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Walang bumalik na pag-ibig. Walang kilig. Ang naramdaman niya ay isang pinal na pagsasara ng isang kabanata. Paglabas niya ng coffee shop, sumikat ang araw mula sa likod ng mga ulap. Napangiti siya. Hindi niya alam kung ano ang bukas. Hindi niya alam kung magmamahal siyang muli. Hindi niya alam kung ano ang magiging papel ni Rico sa buhay ng kanyang anak. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang tadhana ng kanyang puso ay hindi na nakatali sa isang lalaki, sa isang pangalan, o sa isang posisyon. Ang kaligayahan niya ay nasa kanyang mga kamay na ngayon.
Nasa bawat halakhak ni Joaquin, nasa bawat payo ni Doña Imelda, at higit sa lahat, nasa lakas na natagpuan niya sa kanyang sarili. Humakbang siya pasulong, papalayo sa mga anino ng nakaraan, at patungo sa isang kinabukasang siya mismo ang humubog